Negosyo o trabaho? Ano ang pipiliin mo sa mga ito? Tara't pag-usapan natin yan. Pero bago ko ibigay ang komento ko at mga insights ko sa dalawang bagay na ito, kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Susena, isang 19-year-old na trader, investor, financial analyst as well. Gumagawa tayo ng mga contents about business, investments, trading, investing, and how to protect and grow your money. At gumagawa din tayo ng mga contents about economics, personal finance, and other youth empowerment and other contents no, na makakatulong sa mga kabataang Pilipino at sa mga kababayan nating Pilipino na nagtatamasa ng magandang buhay. Kaya naman, kung interesado ka na matuto sa mga ito, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel at huwag mong kalimutan na i-click yung notification bell button dyan sa baba para lagi kang updated every time na may mga new contents po tayong i-upload, no? Alright? So, kaya ngayon, without further ado, pag-usapan na natin yan. Pero bago natin pala pag-usapan yan, hindi ko na-edit itong video na ito para mapakinggan nyo po, no? At talagang makonsume nyo yung ating mga sasabihin, yung mga lesson learned, awareness, and takeaways ng raw video lamang. No? At gamit-gamit natin yung mic na binili natin for more effectivity and enhancement of audio quality. So sana po magustuhan nyo. So unang-una po, no, trabaho versus negosyo. Ayan ang napakalaking argument, napakalaking bagay, no, na talaga namang nagiging issue dito sa Pilipinas, no. Huwag ka na magtrabaho, magnegosyo ka na lang. No, huwag ka na magnegosyo, magtrabaho ka na lang, dito sure ang kita. Sa negosyo, fluctuations, no. Yung iyong kita diyan, wala kang salary diyan na maayos. Ano ba ang totoo sa dalawa? Okay? At bibigyan natin yung context, ano ba mas maganda, trabaho o negosyo? Okay, pero bago po kayo mang-bash dyan or mang-hate dyan, tayo po, no, binabalanse lang natin at titignan nga natin kung ano nga ba ang mas suitable para sa'yo. So, number one, ang trabaho kasi, no, ano ba pag sinabi nating trabaho, no, pinagpapalit mo yung iyong uh, time and energy for money. That is actually a job, no? And yung skills mo. Actually, hindi lang yung time eh. Lahat-lahat na binubuhos mo sa trabaho mo eh, no? Kumita ka lang ng pera. 'Di ba? Yung time mo, efficiency mo, skills mo, creativity mo, lahat naman pinagpapaguran. Ika nga nila, may trabaho ka man, may negosyo ka man, lahat yan ng kinikita, no? Lahat ng perang kinikita, pinaghihirapan. And that's the fact, no? Kahit nagtatrabaho ka, nagnenegosyo ka, mahirap kitain ng pera, pinaghihirapan kitain ng pera. Okay po ba sa atin yun? Pero yun na, ang trabaho kasi, no? Kumbaga lahat na binibigay mo, pero fixed lang, most commonly, fixed lang yung salary, no, or wage na natatanggap natin. Pag tayo ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, sa isang, no, negosyo, no, tayo yung nagtatrabaho doon. No? Number two, pag sinabi po natin kasing negosyo, alam nyo po, no, sa totoo lang mga ka-traders, no, real talk na, hindi porket nag-start kayo ng maliit na sari-sari store, no, o kaya naman ng kung anumang negosyo, no, define what is business, no. Pagka sinabi nyo kasing business, marami ang classifications niyan, no. Most commonly, syempre, may mga large-scale business, may mga medium enterprise nga, may mga large corporations, pero ang point natin, pagka nagbukas ka ba talaga agad ng isang negosyo, no? Negosyo na ba talaga yon? Kasi, sabi nga, nung minapanood ako, you find yourself a job. Okay? Sa tingin mo ba, ito, context, sa tingin mo ba pag nagnegosyo ka na, hindi ka na magtatrabaho? O kaya naman magtatrabaho ka ng doble? No? Kasi yung iba iniisip, ay, magnenegosyo na lang ako, pagod na ako sa trabaho ko. Ako po, no? Sa totoo lang, kung gusto niyo takasan yung trabaho niyo, tas magnenegosyo kayo, sinasabi ko na sa inyo, doble po ang hard work, doble po ang hassle, doble po ang effort, sacrifices na ipuput up ninyo sa inyong negosyo,
Okay ha, hindi ko kayo dinidiscourage. I'm saying only na hindi po yan escape. Hindi po yan basta yan na magkukwit na ako sa trabaho tapos ito negosyo, no? Kasi mas malaki daw yung kitaan. Totoo naman yun na unlimited po ang kita, no? Pagka ikaw ay kumukomisyon, no? Nagnenegosyo. Pero it doesn't necessarily mean that it would going to be easy already, na magiging madali siya. Okay? Kaya naman, no, saka iba-iba po tayo ng tinatawag na preferences, iba-iba tayo ng tinatawag na goals and personalities. Yung iba ang mindset nila, security mindset. Gusto ko, 15 at 30 may sasahurin ako. No? Gusto mo yung financial security man lang, go for a job. No? At lahat naman talaga dapat tayo kailangan may trabaho. Kaya kahit nagnenegosyo ka, yung mga CEO po, alam nyo, nakikita ko, mas doble pa silang kumayod kaysa dun sa employee nila. No, yung mga CEO, no, CEO sa talyer, no, CEO sa fast food, no, grabe yung hard work nung may-ari, no, dun sa kanyang negosyo. Kasi alam niya, yung hirap no, sa una alam niya yung pagpapalaki ng kanyang negosyo. So kaya ngayon, no, ano ba maganda, negosyo o trabaho, no? Ang negosyo, sa totoo lang, maganda na lang po yan. Well, sa unang-una, wala kang boss, no? Pero kailangan kasi ng cash flow. Nagnenegosyo ka, wala namang kita, magtrabaho ka na lang. Yan ang aking suggestion, no? So sana po, no, nagigess niyo yung aking punto. Kasi negosyo ka na negosyo, walang nangyayari, pero may kailangan kang buhayin na pamilya, may kailangan kang, alam mo yun, kailangan ng cash flow kailangan kumita, trabaho muna talaga. Kaya nga yung iba, trabaho muna tapos nagnenegosyo on the side, yun ang masasuggest ko, yun ang ma-advise ko. Hindi yung mag-resign ka na, iwan mo na yung trabaho mo para sa negosyong ganto, para sa networking, no? Wala po akong galit sa networking, I mean, sinample ko lang. Pero hindi natin kailangan mag-resign sa ating trabaho, no? And there is such there's no such thing as retirement, 'di ba sinasabi nila, no? Kasi pag nag-retire ka na yun, wala ka nang gagawin sa buhay mo. Hindi. Kung masaya ka sa ginagawa mo, masaya ka sa trabaho mo ngayon, no, hindi ka naman underpaid, above minimum ka, or may progress naman sa ladder of corporate world, you know what I'm saying? So, ibig sabihin lang nun, kung passionate ka sa ginagawa mo, no, okay lang yan, no, na may employer ka as long as, you know, healthy. No, nagigess niyo po yung sinasabi ko. Pero ang point ko lang din dito, huwag niyong ipagkumpara yung negosyo at trabaho, no? Na minsan pinapamukha niyo pa, yan yung mga nakatapos ng pag-aaral, yung mga ganun pang argument, no? Medyo nainis po ako doon kasi, no? Depende pa rin yan sa buhay ng tao kung magiging successful siya o hindi. Totoo naman yun na wala sa pinag-aralan, wala sa degree, no? Pero mas mabuti nang meron, no? Na may financial security ka, lalo na nandito ka sa ating bansa, no? Kaya nga yung argument, eto pa, may isa pa argument, diskarte o diploma, ang sagot ko dyan, parehas po. No? Yung iba ginagawa lang diploma, yung iba ginagawa lang diskarte, no? Gina-justify pa nila na okay lang na wag mag-college, no? Medyo lumayo na tayo, pero ang point ko lang, no, konektado kasi yun. At okay lang kung saan ka masaya, dun ka, no? At kung syempre practicality-wise, no, kung saan magbe-benefit ka, dun ka, no? Kung saan may security na may kikitain ka din, no? Kung ayaw mo nag-aalala, no, pwede tayong magtrabaho and magnegosyo on the side. Hindi mo naman kailangang mamili, no? Kung saan ka masaya sa ginagawa mo, kung saan mo napipil yung purpose mo, yung passion mo, yung masaya kang gawin, yun yung piliin mo. No, hindi naman ito sa palakihan ng kita na magnenegosyo na lang ako, no? Walang boss, malaki ang kita. No? Tignan mo pa rin kasi hindi po lahat ng tao para sa negosyo, ayan ang totoo. No? Pero yung iba, sa mga magagaling na empleyado, marami rin pong yumayaman na empleyado, no? Depende na lang po sa inyo yun kung ano yung pipiliin ninyo. Masaya ka sa trabaho mo pero hindi ganun kalaki yan sa sahod, o hindi ka masaya sa ginagawa mo, puro stress ka, no? Pero ang laki ng sahod mo. Kayo na lang ang papagpiliin ko, no? So kaya again, no, wala tayong sinasabi na wag na kayong magnegosyo or wag kayong magtrabaho. Nasa sa inyo pa rin po yan, personal preference nyo. At sana nakatulong itong video na ito sa iyo
Follow for more like this, The Estudyante Trader po.